Ako si Atong. At ako naman si Aram. May mga agam-agam ka ba sa usaping agham? Pag-usapan natin yan dito sa... Agam-agham with Atong and Aram. Sama-samang talakayan. Agham para sa pamayanan. Napakainit naman ngayon. Hay, oo nga. Nakakatamad kumilos. Summer na summer talaga. Hi, Atong and Aram! Anong ginagawa niyo dyan? Hi, Ate Rose. Napabisita ka. Nagpapahinga lang kami. Ang init kasi eh. Iba na talaga ang summer ngayon, no? Noong kaedad ko kayo, nasa labas kami ng mga kalaro ko kahit tanghaling tapat. Grabe talaga ang climate change. Tama ka, Ate Rose. Narinig ko nga sa balita kanina na malaki raw ang chance na lumagpas tayo sa target global average temperature sa susunod na 5 taon. Ano ba ibig sabihin nito? Bago ko i-explain yan, alam niyo naman na kung ano ang climate change, diba? Opo, ate. Tinuro na to sa school. Ang climate change ay ang pagbabago ng temperatura at weather patterns ng mundo dahil sa aktibidad ng tao, gaya ng pagpuputol ng maraming puno at pagtatapon ng basura kung saan-saan. Pero ang isa sa pinakamalaking dahilan nito ay ang pagsusunog ng fossil fuels, gaya ng coal, oil o gas. Halimbawa na lang ay ang mga sasakyan na gumagamit ng gasolina o kaya factories na gumagamit ng coal para mag-produce ng kuryente. Naglalabas kasi ang mga ito ng greenhouse emissions, gaya ng carbon dioxide at methane. Kinukulong nila yung init ng araw sa loob ng atmosphere ng mundo, kaya tumataas ang global average temperature natin. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, hindi dapat lumagpas sa 1.5 Celsius ang global average temperature dahil mas lalala ang epekto ng climate change sa atin. Kaya naman ito ang napagkasunduang limit ng maraming bansa. Pero ngayon pa nga lang, nakakaranas na tayo ng pagtaas ng sea levels, pagkatunaw ng polar ice, mahabang tagtuyot, pagkasunog ng gubat, at matinding pagbaha. Titindi pa lalo yan kapag hindi na natin na-maintain ang global average temperature natin. Nakakatakot naman yan, Ate Rose. May magagawa pa ba tayo? Nakakatakot nga ito, Atong. Pero there is hope. Marami tayong magagawa para makapag-adjust tayo sa climate change. Ang tawag dito ay climate change adaptation. Ito ang proseso ng pag-angkop ng ating pamumuhay sa epektong dulot ng pabago-bagong klima. Di ba pumupunta ka sa communities para tulungan sila na kung paano harapin ang climate change, Ate Rose? Oo. Isa akong environmental advocate. Maraming kababaihan ang kasali dito. Ilang taon na pagsama ko sa mga komunidad, natutunan kong knowledge is power. Kapag sapat ang kaalaman natin sa climate change, mas madali tayong mag-a-adapt dito. Speaking of knowledge, ate, ano ba ang pwede namin gawin dito sa barangay natin para mag-adapt tayo sa climate change? Napakaraming pwedeng gawin. Sa mga barangay na napuntahan ko, nagkaroon ng malawakang awareness raising programs. Nag-iikot kami sa mga bahay para mamigay ng babasahin tungkol sa climate change. Tinutulungan din namin ang schools na isama ang climate change sa class lessons nila. Marami pang mga batang estudyante na tulad nyo ang walang ideya sa climate change, kaya bumibisita rin kami sa mga schools. Ang galing! At hindi lang sa knowledge raising yan natatapos ha? Dahil mas marami na ang may alam sa climate change. Alam na ng mga barangay kung paano sila mag-a-adapt. Yung iba sa kanila ay nag-focus sa pagre-recycle. Binebenta sa junk shop yung naipon nilang bote at plastics. Tapos, gagawin itong recycled products ng mga negosyo gaya ng mga bags at eco-bricks. O diba? Dagdag kita? Meron naman nag-focus sa pagprotekta sa kanilang mangroves or bakawan upang makaiwas sa malalang epekto mula sa matinding pagbaha. Ito ay sa mga barangay na nasa coastal area naman, problema nila ang pagtaas ng tubig dagat. At syempre, hindi mawawala ang tree planting programs ng mga barangay. Ang mga puno kasi ang sumasalo ng ating carbon dioxide emissions. At ang mga puno rin ang sumisipsip ng tubig at pumipigil sa pagguho ng lupa or mga landslide sa mga bundok tuwing may bagyo, di ba? Tama, Aram. Dahil nabanggit mo ang bagyo,
Pinagtutuunan na ng pansin na rin ng pamahalaan na ayusin ang mga drainage at flood control systems para hindi tayo lubhang maapektuhan ng mga baha tuwing may bagyo. Flood control systems? Oo, Atong. Ito yung mga infrastructure na kumokontrol sa daloy ng tubig para maiwasan ang pag-apaw nito sa ating lugar, lalo na pag malakas ang ulan. Delikado kasi ang baha sa kalusugan at kabuhayan ng mga tao. Kaya pala hindi na masyadong bumaba sa ibang barangay. At marami ng local ordinances o batas ang inilalabas para magsagawa ng clean-up drives, tree planting at iba pang hakbang para mag-adapt sa climate change. Ang galing naman ito, Ate Rose. Talagang hindi pa huli ang lahat. Marami pang magagawa kung kikilos tayo bilang isang komunidad. Sa mga examples na sinabi ko, nagtutulungan ng iba't ibang grupo ng tao sa barangay laban sa climate change. Lalaki, babae, bata, or matanda. Ano man ang edad mo o propesyon, may magagawa ka. Sabi ko nga, there is hope. Magsimula na rin kaya tayo ng sarili nating awareness raising campaign, Aram. Oo, magsabi kaya tayo kay teacher ng isang project na naisip natin. Pwede kaya ang tree planting sa ating school? For sure, pati classmates natin may excite rito. Sali ako dyan!